Bawat opisina may iba't ibang tao. Ang pinakamasipag, nagtatrabaho ng 60 oras linggo-linggo, inaayos ang mali ng iba at nabuburn out. Mayroon ding isang tao na walang ibang ginagawa kundi mag-reply ng ayos yan sa bawat email chain. Kapag dumating ang tanggalan, yung masipag ang unang natatanggal. Yung taong walang ginagawa, siya pa ang natitira at kumukuha ng panibagong sweldo. Bakit? May tinatagong malupit na sikreto ang makabagong korporasyon. Patay na ang meritokrasya. Ang sipag ay pinaparusahan, hindi ginagantimpalaan. Ang katamaran ay isang pinag-isipang estrateya para mabuhay. Hindi basta nakalusot ang tamad na amo, niloko nila ang HR system para maging imposibleng tanggalin. Sa totoo lang, ang mga parasito sa korporasyon ay patuloy na bubuhay, samantalang ang pagiging mahusay sa trabaho ay mabilis makasira ng karera. Kabanata 1, ang sining ng baseline. Sa sirang algorithm ng Korporasyong Amerika, pati ang walang ginagawa ay mauwi sa pagkakatanggal sa trabaho. Iyan ang dahilan kung bakit ang makitang natatanggal ang mga tunay na walang silbing empleyado ay nagpapalakas sa mito na hindi kailanman gumagana ang katamaran. Sa totoo lang, pwede kang mag-excel sa trabaho kahit tamad basta't wais ka rito. Sa trabaho, ang pagiging tamad ay parang sining ng malino na pag-alam sa prioridad. Ang masipag na empleyado ay sinusubukang itugma ang kanilang output sa kung ano ang tingin nilang gusto ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. Samantala, ang tamad na tao, lalo na yung marunong magtagal, ay tinutukoy kung ano lang ang kailangan ng kumpanya at doon lang nila ibinibigay ang kaunting output na kaya nilang panatilihin. Ito ay kilala bilang invisible baseline o sa tawag dito sa araw-araw, ang bare minimum. Kahit ano pang sabihin ng press release o patalastas, yon talaga ang gusto ng mga kumpanya. Hindi kahusayan, kundi katatagan. Totoo ito para sa mga empleyado sa bawat antas ng corporate ladder. At may ilang mga survey na nagpapakita na sa 2026 napakalaking 65% ng mga manggagawa ang pipiliin pa rin ang katatagan ng trabaho kaysa sa pag-angat ng kanilang karera. Masisisi mo ba sila sa ganitong pag-iisip? Karamihan ay nabubuhay sa sahod lang, tulad ng mga kumpanyang umaasa sa maliit na kita. Iyan ang dahilan kung bakit napakaakit-akit ng tinatawag na invisible baseline para sa mga pinalad na napunta sa mga posisyong may bonang sahod. Imbes na laging magtrabaho ng todo, pwede mong unahin ang mga trabahong madaling mapansin pero mababa ang kita. Sa madaling salita, parang abala kang nagtatrabaho kahit ang totoo ay karamihan ng oras mo ay ginugugol mo sa pagpapahinga. Tinatawag itong productivity theater o performative work ng mga eksperto kung saan nagpapanggap ang empleyado na masipag para malinlang ang kanilang supervisor. Baka pamilyar ka sa ilang mga taktika ng ganitong ugali na lumalabas din sa inyong opisina. Kung nakaupo ka na sa isang meeting, siguradong nakita mo na ang taong ito. Hindi sila kailanman tumutulong sa totoong trabaho. Pero kapag mahalaga na ang pagpapakitang tao, agad silang tumututok. Sila yung parang malalim ang iniisip, kunwari nagsusulat, sumasagot o sumisingit sa usapan. Ginagawa lahat ito para isipin ng boss na sila lang ang interesado sa trabahong ito. Kung ang opisina ninyo ay gumagamit ng Microsoft Teams, Slack o iba pang centralized messaging software, malamang power user din doon ang parasite. Sila yung laging online, marahil dahil gumagamit sila ng mouse jiggler para dayain ang sistema. Kapag nagpadala ka ng mensahe, halos agad-agad kang makakatanggap ng sagot. Hindi naman sila abala, pero ang laging pagiging available sa work services ay parang nagpapakitang nagtatrabaho sila kahit hindi. Kung hindi gumagastos ng mahal ang mga supervisor mo sa bossware, siguradong makakalusot sila. Sobrang laganap na nito kaya pati communication companies hindi na nila binabalewala. Si Christina Janser, Senior VP ng Research at Analytics sa Slack ay nagsabi, nakikita namin sa mas malawak naming pananaliksik na ang mga desk worker ay nakakaramdam ng obligasyon na ipakita na nagtatrabaho sila kaysa mag-focus sa pagtupad ng kanilang mga layunin. At may punto naman yon. Mas madali ang unang layunin kaysa sa pangalawa. Minsan kahit magawa mo ang pangalawa, hindi mo pa rin makuha ang inaasahang resulta. Kung manghuhula ka lang ng walang sapat na alam, baka isipin mong ang parasite ay yung isang masamang tao na sumisira sa grupo dahil hinihila pababa ang average. Mali ka dyan. Sa totoo lang, yung mga masisipag ang siyang kakaiba dahil sila ang lumalaban sa karaniwang mediocrity sa korporasyon sa pamamagitan ng pagiging overachiever. Isang pag-aaral noong 2023 ang nakatuklas na 43% ng mga manggagawa sa isang pag-aaral na may 1,000 katao ay gumagamit ng hanggang 10 oras ng kanilang linggo sa trabaho para lang magpakitang tao sa pagiging produktibo, imbes na talagang magtrabaho ayon sa kanilang mga gawain. At sa totoo lang, lalo pa itong lumala habang lumilipas ang panahon.
Isang pag-aaral noong 2025 ang nagsabing 66% ng empleyado ay umami na nagpapakitang tao lang sa pagiging produktibo para malusutan ang boss. Tinanaw nila ang empleyado kung naniniwala silang sinusukat ang ambag nila gamit ang malinaw na outcome-based metrics at 23% lang ang sumagot ng oo. Isa sa mga kilalang lihim sa corporate America ay mas practical magmukhang abala sa trabaho kaysa totoong magsipag. At tila walang ginagawa para itama ang direksyon sa sistematikong antas. Yung mga tamad na empleyadong nakakaraos ay yung mga nakakabuo ng parang ika-6 na sentido para malaman kung ano ang pinaka-pinagtutuunan ng pansin ng mga supervisor nila. Imbes na magsikap para sa kabuang kausayan gaya ng karaniwang overachiever, kusang loob nilang ifo-focus ang sarili sa mga lugar na may pinakamatinding visual at psikolohikal na epekto kahit pa simboliko lang ang ginagawa nila. Habang pagod na pagod ka kakatrabaho para sa bagay na di naman napapansin, yung katrabaho mong konti lang, effort parang bayani pa sa opisina. Masama na kung ang parasite sa opisina ay puro minimum effort pero mas grabe pa pala. Kabanata 2, Inutilidad bilang sandata. Direktang sinasamantala ka na ng tamad sa opisina. Napakadiskarte at tuso ng paraan nila, kaya baka hindi mo pa napapansin na nangyayari na pala ito. Kung babae ka na may boyfriend na di magaling, malamang alam mo na ang psikolohikal na taktika na kilala bilang weaponized incompetence. Siguradong magagalit ka kapag nalaman mo ang totoong ginagawa sa'yo ng ilan sa pinakamasasamang tao sa buhay mo. Ginagamit ng iba ang pagiging inutil mo bilang sandata para palakasin ang pinakamasama nila, kasama ang kagustuhan mong matapos ng tama at sa oras ang isang bagay. Ang ginawang sandata na pagiging inutil ay ang sadyang paggawa ng isang bagay ng palpak hanggang sa ipasa na lang ito sa iba. Madalas itong nakikita ng mga tao sa kanilang personal na buhay. Yung kaibigan na lagi nagpapasakay kasi hindi marunong magmaneho. Yung partner na parang bomb diffusing ang paghuhugas ng pinggan. Ikaw na lang ang gumagawa para matapos, pero lumalala ito sa trabaho, lalo na ngayong mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya. Ang bagong hardware at sistema ay madalas gawing dahilan ng workplace parasite para magkunwaring hindi nila alam ang mga gawain, lalo na sa group project. Sa ganitong mga sitwasyon, ginagamit nila ang kahihiyan para ikaw ang gumawa ng trabaho para sa kanila. Magbibigay ka ng gawain na parang madali, pero magkakaroon pa rin sila ng mga tanong, pati dagdag pang tanong. Hindi makatarungan magalit sa katrabaho na may mabuting intensyon at nagtatanong lang tungkol sa ipinagawa mong gawain. Minsan kailangan mong aminin na mas mabilis mong matatapos ang gawain kung ikaw na lang ang gagawa kaysa magpaliwanag pa ng detalyado. Akala mo napadali mo na ng kaunti ang buhay mo at baka nga medyo nakakaramdam ka ng hiya na baka isipin ng katrabaho mo na minamaliit mo sila. Hindi mo alam pero nahulog ka na sa bitag nila. Pwede rin nilang laktawan ito at dumiretso sa mas nakakainis na technique tulad ng strategic incompetence o slow walking kung saan bibigyan ka lang ng pag-asa pero hindi nila talaga sineseryoso ang gawain. Kung hindi man nila gagawin ng palpak, susubukan naman nilang gawin ito ng sobrang bagal hanggang sa lumapit na ang deadline at mapipilitan ka na lang na alisin sila sa gawain. Iyan ang epekto ng weaponized incompetence na maaring makasira sa kultura sa trabaho. Tanungin si Brianna Perulo, Clinical Director at tagapangtatag ng On-Par Therapy na nagsaliksik tungkol dito. Aniya, kapag hinahayaan lang ang mahinang performance, maaring bumaba ang moral ng mga talagang ipinagmamalaki ang trabaho nila. Pinapababa nito ang produktibo at nagdudulot ng toxic na trabaho kung saan ramdam ng maraming manggagawa ang pagsasamantala. Mas delikado ito kapag ang kinatarget ng weaponized incompetence ay hindi ikaw kundi ang mas mataas mong middle manager. Diyan nagsisimula ang tunay na pagkabulo para sa lahat maliban sa parasite. Isipin mo mula sa perspektibo ng isang middle manager at maintindihan mo na sa maraming paraan hindi talaga ito napapasalamatan na trabaho. Wala kang gaanong kapangyarihan tulad ng mga executive na mas mataas ang posisyon at ang performance mo sa trabaho ay hindi nakabase sa dami ng effort na binibigay mo kundi nakasalalay sa mga empleyado mo na nasa ilalim mo sa chain. Kontrolado mo lang ang mga manggagawa mo hanggang isang punto, pero kung di nila nagawa ang utos, ikaw pa rin ang responsabal. Dahil dito, malamang na makikita mong ang mga middle manager ay gagawin ang lahat ng paraan kahit ano paman para lang magawa ang trabaho. Ang tunay na masigasig na manggagawa ay nakatuon sa proseso, samantalang ang middle manager ay sa resulta dahil sa tungkulin nila.
Kung may isang empleyado na hindi maganda ang performance, makatuwiran na ilipat ang trabaho niya sa isang empleyado na napatunayan ng mahusay at may magandang track record. Sa simula, ito ang lohikal na desisyon, ngunit ito rin ang unang domino sa mas malaki at delikadong problema. Parang materya ang trabaho. Hindi ito madaling mawala o likhain, nag-iiba lang ito ng anyo. Ang anyong kinukuha nito matapos itong ipasa ng isang corporate parasite ang siyang nagtatakda sa kakilakilabot na penomenong tinatawag na performance punishment. Para maintindihan mo kung paano ito gumagana, magsimula tayo sa quiet quitting na baka pamilyar ka na. Ito ay kapag ang isang empleyado ay walang ginagawang formal na pagbabago sa kanilang kasunduan sa kanilang amo, ngunit sila ay parang wala na sa loob o hindi na talaga nagtatrabaho ng buong puso. Para silang corporate parasite, dinagawa lang ang minimum para makalusot. Sa ganitong pananaw, tinatawag ding quiet promotion ang performance punishment. Ito ay kapag ang magagaling na empleyado ay binibigyan ng dagdag na trabaho at responsibilidad pero walang benepisyo ng promosyon tulad ng bagong titulo, dagdag benepisyo o taas sahod. Kita ang negatibong epekto nito sa mga empleyadong mataas, ang performance na bumubuhay sa mga kumpanyang ito. Laging may banta ng burnout mula sa sobrang trabaho na pwedeng magdulot ng seryosong pisikal at mental na epekto. Napag-usapan natin na ang corporate parasites na ginagamit ang kakulangan nila ay sumisira sa pagkakaisa sa trabaho at lumalala ito kapag ang masisipag na empleyado ay pinaparusahan dahil sa kanilang performance. Ang mga taong sobrang napapagod sa trabaho ay malamang na magsimulang magtanim ng sama ng loob sa kanilang mga katrabaho na hindi kayang tumulong o sumalo ng trabaho. Dahil dito, bumababa ang moral at tumataas ang posibilidad ng pagkakamali sa isang mahalagang proyekto kapag labis ang stress sa trabaho. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng domino kaya lahat ay naghihirap maliban sa parasitiko. Hindi pa ito ang sistemang tumatanggi sa sarili nitong programa. Sa ngayon, ganito dapat gumana ang sistema. Masaklap, kahit taasan ang sahod ng masipag na manggagawa dahil sa performance punishment, maaari pa rin itong magmuhang gantimpala pero isa pa lang sumpa. Dahil mas mahal ang masipag na manggagawa kaysa sa parasitiko, mas mataas ang tsansang siya ang tanggalin kapag nagbawas ng tao ang kumpanya. Kabanata 3, ang HR na gilingan ng laman. Siguro napapaisip ka na ngayon, bakit hindi na lang nila tanggalin ang mga taong ito? Doon natin matutuklasan ang isa pang madilim na sikreto. Dahil sa mga problema sa estruktura at patakaran ng korporasyon, minsan ay mas magastos tanggalin ng tamad na empleyado kaysa panatilihin siya sa payroll. Ayon sa mga pag-aaral at panayam na isinagawa ng Society for Human Resource Management, ang kabuuang gastos sa pagkuha ng bagong empleyado ay maaaring umabot mula 50 hanggang 200% ng sahod ng posisyon. Ibig sabihin, kung kukuha ka para sa trabahong 60,000, ang sahod maaari kang gumastos ng $100, 100 at 80,000 o higit pa para mapunan ito. Dahil bangumot sa burokrasya ang aktwal na pantanggal ng empleyado dahil lang sa pagiging mediocre. Kadalasan, ginagamit ang Performance Improvement Plan hindi para sa legal na karapatan ng empleyado, kundi bilang dokumentasyon ng kumpanya laban sa posibleng demanda. Maraming pagpupulong at proseso ang kailangang daanan at kung mahina ang kaso at naging mapagiganti ang empleyado, maaring malagay sa panganib ang kumpanya sa demanda. Ang totoong gastos ay lumalabas kapag kailangan mag-hire ng kapalit na empleyado ayon kay Ankit Shah, Supervisor ng Talent Development sa Columbus State Community College sa Ohio. Ang pagharap sa mga kandidato, pag-screen ng aplikasyon, pag-schedule ng interview at paggawa ng desisyon ay kumakain ng oras na pwede sanang gamitin sa pagtupad ng layunin ng organisasyon. Natiyak namang konektado sa ROI. Mga interview, training at bakanting posisyon na pinupunan ng masisipag na empleyado pero kadalasan ay hinahayaan na lang ang problema. Pinipili ang pinakamadaling paraan. Gayunpaman, dapat magpakita ng tapang ang mga kumpanya dahil mahalaga ang katatagan, kaya nila pinapabayaan ang mga problemang ito. Dibat ito ang pangunahing prioridad ng isang malusog na kumpanya. Kabanata 4, Epekto ng patay na dagat. Isa sa mga dahilan ng sira-sirang lohika sa kaguluhang ito ay dahil napatunayan ng pag-aaral na sobrang pagpapahalaga sa katatagan sa korporasyon. Ang akala nating kaginhawaan at seguridad ng matatag na lakas paggawa ay maaring ilusyon lang na nagtatago ng unti-unting pagbangkarote. Ayon sa pag-aaral, kahit sa private equity investment na iwas sa pagbabago, ang madalas na palitan ng empleyado ay nagdadala ng bagong pananaw at nagpapanatiling alerto sa mga tao. Ayon kay Francesca Corneli, dekano ng Kellogg School of Management, ayaw ng mga organisasyon sa pagbabago. Hindi nila isinasaalang-alang kung kailangan nilang i-update ang kakayahan ng kanilang grupo o magdala ng bagong talento. Sa huli, nagbabago rin sila ng mga miyembro ng grupo, pero kapag huli na ang lahat.
Ano ang ibig sabihin ng huli na ang lahat dito? Tinawag ito ni Bruce F. Webster, adjunct professor sa BYU Computer Science Department bilang Dead Sea Effect. Katulad ng dagat na tinutukoy na hindi kayang suportahan ng anumang buhay dahil sa nakalalasong alat nito, ang mga eksperto at masisipag na manggagawa ay mauubos ang lakas at mapapalayo dahil sa nakalalasong kapaligiran sa trabaho. Unti-unti silang aalis parang singaw ng tubig sa Dead Sea. Sa huli, matitira ang mga nakalalasong empleyado, ang mga parasitiko sa trabaho. Abala silang tanggalin at hindi aalis dahil malamang wala silang ibang mapapasukan kung hindi sila kwalipikado. Binabalance na magagaling na empleyado ang lason ng mga parasitiko habang naroon sila. Pero kapag napagod na ang mga magagaling at umalis na sila, ang matitira na lang ay isang ganap na nakalalasong dagat, isang ekosistema na walang pwedeng lumago at ang kumpanya mo ay siguradong mabubulok mula sa loob. Ang lahat ng ito ay bumabalik sa isang simpleng katotohanan. Kailangan mo talagang maging tanga para subukang maging isa sa mga magagaling na empleyado. Sa software engineering, kakaunti lang ang kumpanyang parang bulaklak, gumagawa ng teknolohiyang nagbabago sa ating pamumuhay. Ang iba ay parang isang hibla ng damo na nagtatrabaho sa App X, Website Y o Large Language Model Z at darating din ang lawnmower para sa lahat. Sistemiko ang mga problema rito. Nakaugat na ang mga ito sa malupit na kalkulasyon ng kung paano nagpapatakbo ang mga kumpanyang ito. Kaya kahit na malaking bahagi ng mga manggagawa sa isang kumpanya ang magpasya na magtrabaho ng mabuti at ibigay ang 100% ng kanilang atensyon at pagsisikap, wala pa rin magbabago. Umiiral ang sistema sa paraang nakikinabang ang mga parasitiko higit sa lahat. Kaya panahon na para tanungin mo ang sarili mo, nagpapakahirap ka ba o matalino kang dumidiskarte? Gusto mo pa ng rason para kamuhian ng corporate America? Panurin mo ang patay na ang American Dream, wasak ang mga millennial. O ito na lang, panurin mo